BBM resign. BBM resign. You are unfit to be president. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please, if you love your people, please resign. Sa bagong Pilipinas, gusto kong mga buhay, ayaman ng bayan, hinanakaw ng paulit-ulit sa Senado at Kongreso. Boto'y nilalaro, tayo'y nag-iikahon, sila'y nag-PPS. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Bagong Pilipinas, puro pangako lang pait at luha ang sa atin ang naiwan. Sa ngalan ng bayan, huwag magpakatanga. The Philippines has witnessed the largest public demonstrations in years by the Iglesia Ni Cristo, a very influential religion in the country, as over 1 million Filipinos gathered in Manila during their two-day rally to demand accountability over a multi-billion corruption scandal. A lot of people are getting flooded because of the corruption, and as a result, people are dying. Iglesia Ni Cristo is one of the largest and most influential churches in the Philippines. In 2022, it supported President Ferdinand Marcos Jr.'s candidacy. But they say that doesn't mean they'll stay silent in the face of widespread corruption, which is why they're out in huge numbers. There are so many questions linger and still remain unanswered this time that cause instability, not just insecurity, but the most is in economy that affects millions and millions of Filipinos. What this protest could mean for the presidency of Marcos Jr. From what we've seen so far, investigations aren't going anywhere. No one has been held accountable. How long the Filipino netizens suffer a life that they don't deserve because of massive corruption by the government officials in the country? Will the government listen to the clamor of the netizens that those involved government officials be held accountable and prosecuted in accordance with the law? Will justice prevail and those real culprits, perpetrators, thieves, and corrupt officials be punished? How soon the justice that the netizens have been waiting for be received? Bongbong Marcos said the Christmas of those involved will not be merry. Is he part of that group of people that he was referring to? Will the mastermind of these massive scandals be brought to justice? Filipinos are divided how to go against the government in solving corruption crisis, but they are united in their anger against the government. Yet the two other major protesting factions, left-wing activists and the Catholic Church, say they cannot support a group that continues to stand behind Vice President Sara Duterte, Marcos's ally turned bitter rival who's also accused of corruption, making the endgame unclear, even as Filipinos are united in anger. How far the cries of Filipinos will go and be heard? Will this lead to Marcos' resignation? Will there be a regime change? Attorney, mananawagan ka ba na mag-resign na si BBM? Opo. BBM resign. BBM resign. You are unfit to be president. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please, if you love your people, please resign. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya
sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Talaga pong galit na galit. Galit po kami sa mga magnanakaw. Lalong-lalo na po, tayo po ay nagbabayad din ng tax. Ngayon po, tayo po pala ay tinatanggalan ng karapatan ng mga namumuno. Ninanakaw po nila yung kaban ng bayan.